Okay, start po tayo. Welcome po sa atin pong pangalawang bahagi ng pag-aaral, Saturday class. Tapos na po ang Work and Destiny. At dito po tayo ngayon sa page 44 yata. The Pattern of Preaching. Na pag-usapan natin noong nakaraan yung the primacy of preaching. Opo. At bago yon yung syllabus. Opo. Ngayon naman po, pattern of preaching. Nakapag-pray na tayo kanina. Tuloy-tuloy na natin yung ating pong talakayan. Sa manual po natin, the pattern of preaching revealed through biblical reflection. Biblical reflection. Kaya yung pong talata natin na atin pong ipapangaral, siguraduhin po natin meron po tayong tinatawag na reflection for that text. Yung meditate on that text. Inaral talaga natin. No? Hindi mo pwedeng hindi mo inaral yan. At binasa mo yan ng paulit-ulit. Upang mapiga natin yung pong mga talagang ano dyan. Yung kalooban ng Panginoon o yung talagang mensahe galing kay Lord. So, sa manual natin, sabi nga, the history of Christianity is, in one sense, the history of preaching. Mahalaga po sa atin po bilang mga mananampalataya yung tinatawag na pangangaral. Amen? At meron pong history na tinatawag na yung pangangaral. Pati hermeneutics. Meron niya sa Lumang Tipan. Na-encounter niyo na yun, nasa Lumang Tipan yan. Kasi akala natin sa Bagong Tipan lang. Kasi ang hermeneutics galing yan sa Griego salita, no? Herme, galing kay Hermes. 'Di ba? Yung si Hermes siya yung God of education, God of eloquence, no? God of philosophy. So, yun doon siya galing. Pero sa Lumang Tipan meron na po niyan. Meron ng interpretation, meron ng explanation, meron na pong preaching. Meron ng pangangaral ng salita ng Diyos. Mamaya sipatin natin yon. Pasadahan natin yung mga talata na yon. Therefore, studying the history of preaching can help one gain proper perspective and proper understanding as to what it means, what it involves, and how it is to be carried out. Ano po? Yung tamang pananaw, tamang pagkaunawa. Amen? Upang tayo nga po ay magkaroon po ng tinatawag na tamang pangangaral. The prophets of old proclaim words from God that man had never heard before. The first type of preaching we find in the Bible is called revelatory preaching. Revelatory preaching. Revelatory. R-E-B-E Victoria B-E-L-A-T-O-R-Y. Revelatory. Parang galing sa Revelation. Okay? Kaya maganda yung revelatory with exposition or revelatory expository sermon. Na po? But after a body of revelation had been given, those who are or who were not
present when this was first proclaimed would need explanation. Yung pong sa Lumang Tipan daw, kanina, binasa natin, the prophets proclaim the word of God, direct from the Lord. Tama ba? Direct from the Lord. Tawag doon, revelatory. God revealed that word through the prophet directly. Yan po. So, ngayon naman po, sabi nga, after a body of revelation had been given, those who were not present when this was first proclaimed would need explanation. Kasama po tayo ngayon diyan. Tama? Sa kanila na binahagi na ng propeta, direct yun na po yung mensahe. Ano yun? Tapos na. Kaya kailangan ngayon ang tinatawag na explanation nung kanilang mga pinangaral noon. The Word of God will have to be expounded to them. This constitutes the scope of the second type of preaching, which is explanatory preaching. Amen? From revelatory, ngayon naman po, kailangan ng explanatory preaching. In other words, good morning, it is not new revelation, but an explanation of what has already been revealed. Amen? So, sa ngayon, ang kailangan po natin, yung tinatawag na proper explanation. Yung Word of God already been revealed. That is our duty. Amen? Yung mga mangangaral ngayon, yun po yung Sige nga po, pakibasa nga po ang Nehemiah. Open your Bible in the book of Nehemiah, chapter 8, from verse 2 hanggang verse 9. Chapter 8, verse 2. Kaya't ng unang araw ng ika-7 buwan, kinuha ni Ezra ang aklat, dinala niya ito sa kapulungan, binuo ang mga lalaki at babae, at ang mga bata may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong nagtitipon sa liwag ng bayan sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay makikinig ng mabuti. Nakatayo si Ezra, ang tagapagturo ng kautusan, sa isang tabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong iyon. Sa kanan niya ay nakatayo sina Matithias, Sema, Anaya, Urias, Hilkias at Maasyas. Na gawing kaliwa naman, naroon sina Pedasias, Mesael, Malkiyas, Hasum, Hasbana, Sakarias at Mesulam. Si Ezra ay nakita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinaas naman ang mga tao ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Nagsiyuko rin sila at sumamba kay Yahweh. Pagkatapos, tumayo ang mga tao at ang kautusay pinaliwanag sa kanila ng mga Levitang sina Jeshua, Bani, Serebias, Jamin, Akub, Sebethai, Hodias, Maasesyas, Kalita, Asarias, Josabad, Hanan at Pelesias. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinarin ito sa kanilang wika at paniliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga taong dapat nilang gawin ay sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos. Kaya't huwag kayong malungkot at umiyak, wika ni Nehemiah na gobernador, ni Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan at mga Levita na nagpaliwanag ng kautusang sinabi nila sa mga tao. Amen. So, meron na pala sa Lumang Tipan ng hermeneutics at saka ng homiletics. Amen. So, ito po panahon ni Ezra at saka ni Nehemiah.
Sabi nga uli ng talatang 2, then Ezra the priest brought the law before the assembly of men, women, and all who could listen with understanding on the first day of the 7th month. So, anong ginawa niya? Verse 3, he read from it before the square, which was in front of the water gate from early morning until midday. Ba? From early morning, alas 6, no, maaaring umaga, hanggang tanghaling tapat. 6 hours. Parang ganun. Ano yun? Pagbasa pa lang ng banal na kasulatan yun. Tayo, bandalo. Yung kanilang ano, no? Binasa pa lang yan, ha? Sabi ron, in the presence of men and women, those who could understand, and all the people were attentive to the book of the law. Ano po reaction ng mga tao? They were all attentive. Amen? Binabasa pa lang, ano? Attentive na yung mga tao. Verse 4, Ezra the scribe stood at a wooden podium. Merong ganito. May elevated talaga. Diba? Para kitang-kita ng mga tao. Wooden podium, yung kanilang ano, pulpito, no? Which they had made for the purpose, and beside him stood Matitiya, Shema, Anaya, Uriah, Hilkiah, Maaseya on his right hand, and Pedaiah, Ishael, Malkijah, Hashum, Hasbadana, Sekariah, and Meshulam on his left hand. So, si Ezra nakatayo sa podium, merong nasa right hand at merong nasa left hand. No? May mga, ano yun? Alalay niya? O, ano? mga assistant pastor, ang dami, no? Assistant priest. Mga ganun, no? So, hindi sila mga choir, interpreter. Verse 5. Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was standing above all the people. And when he opened it, all the people stood up. Tumayo, yung mga tao, Kaya talagang biblical talaga, pag binabasa ang Bible, tumayo po tayo lahat bilang paggalang sa Ginoo sa kanyang mga salita na atin pong pagbubulay-bulayan. Ayun. Verse 6. Then Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen. Pinupuri niya. Ang tao naman, tumutugon, pagsang-ayon. Amen? Amen. While lifting up their hands, and they bowed low, and worship the Lord with their faces to the ground. Ano ang reaction ng mga tao? Amen, amen. Tataas ng kamay. Nagbabowed low. Gano'ng kababa? Talaga yung yung worship the Lord with their faces to the ground. Hindi na yata nagagawa ng karamihang Kristiyano ngayon doon. Applicable pa ba ito, Pastor? Ano to? Di ba? It depends upon your conviction. Dapat ritual. Dapat talagang ginagawa. Ang nagagawa ng bishop yung amen. Amen. Di ba? Tsaka taas ng kamay. Di ba? Pero ito 4 Amen, amen. Lifting up their hands, bowed low, worship the Lord with their faces on the ground. Kaya may napansin ako doon sa bayan. Amen. Atas yung mga membro Amen. Yung tinatawag na
Yung ano yung paano ginagawa yung inaning mukha sa lupa? Muslim visa. Hindi siya pero Muslim? nakakagawa. Muslim style ng worship? Walang monoblock daw nun. Walang talagang At saka galing sila sa ano yan, di ba? Sa Babylon. Returning ano yan, Oo. returning from exile yan. May Talagang kasalanan sila. matindi nga. Matindi yung kasalanan nila dyan, kaya conviction nila. Kaya nga Destroy na-excite yung sila eh, no? temple eh. Oo. So buti nga na ginamit yung hari para makabalik sila, no? Si ano. Si Artaxerxes. So ito, no? Pagdating ng ano, verse 7, also Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Alkub, Shabetai, Odaya, Maaseya, Kelita, Asaria, Josabad, Hanan, Pelaya, the Levites, explained the law to the people. No, meron nag-i-explain, ano? No. They need to explain eh. Kasi nga, bakit kailangan i-explain? Explain the law to the people. Anong background ulit? Nawala na sila From sa Babylon. From Babylon sila. Kinakaptive sila. Oo. So, At maaring hindi na sila nagbabasa ng correct. Biblia. Ano? Kasi sinusunod na rin mga practices niya. Oo, di ba? Babylon. Oo. Yun nga eh. Yun nga, merong explanation ng ano ng law doon sa ano. The Levites explained the law to the people while the people remained in their place. Verse 8, they read from the book, from the law of God, translating, not only explanation, ano? Translating to give the sense so that they understood the reading. Amen? Translating. Anong purpose? To give its sense. Diba? Klaro, maging malinaw. Diba? Upang maunawaan nila ang binabasa o binasa mga talata. So, reading is not enough. May translation, may explanation. Amen? Giving it sense. So when they know the sense, what happened to them? They know the reading. When they know the reading, di ba? Yun pala yun. Nasubukan nyo na tapos nyo mag-preach eh, lalapit sa iyo yung member mo. Sasabihin, Pastor, ang tagal ko na binabasa yung mga talata na hindi ko maintindihan. Pero nung ipinangaral mo, naunawaan. Amen? Kaya yung Bible talaga, yung salita ng Diyos ang dapat natin ituro. Ini-explain, ini-interpret ang Word of God. Hindi yung Word of man. Minsan nakikinig ako sa mga motivational preacher, parang walang Word of God yan ah. Diba? Puro man-made eh. Dami na sinabi ko na. Yes, dami sinabi pero walang Word of God. Eh samantalang dito po, klarong-klaro, salita ng Diyos ang kailangan natin ipangaral. Interpret it properly, explain it properly. No? Upang ganoon malaman nila ang diwa ng ating pinapangaral. At ang resulta pa, verse 9. Then Nehemiah, who was governor, and Ezra the priest, no, magkakutsaba yung politiko at saka religious. Andiyan si governor. Tama ba? Oh. Andiyan ang pare, o ang priest, o ang pastor. Andiyan pa, mga scribes eh. And the Levites, who taught the people, said to all the people, this is the day, or this is the holy day of the Lord your God. Do not mourn or weep, for all the people were weeping. Kailan? Bakit sila umiyak? When they heard the word of God. When they heard the word of the Lord. No. When they translate it properly, when they explain it properly to them, ang resulta, weeping, iyak.
Nakunbig ang mga puso. Bishop, how about yung sa nangyayari ngayon? Kasi ako nag-ano din ako sa YouTube. So meron mga pastor na nagsasabi, it is the will of God for you to prosper. In a sense, yes, di ba? Tama naman. Pero ang tanong, anong prosperity yun? Is that salvific or material? Kaya nga eh. So, more on dapat focus ulo, eh. more on material, Financial. money. Oo. Ako, ano ko lang kasi, bishop din yung nagsalita eh. Ayun Kaya nga. nga, ano lang ako kasi bakit. Kaya nga eh. Si Lord sabi niya, deny yourself. How come na prosperity yung hinano niya? So, doon pa nakikita So ibang ano yung issue ng Oo. prosperity. Kailangan balansyado ka rin doon. Balansyado kasi Hindi may baka- mga preacher more on prosperity talaga. Ang preaching Hindi, okay nila. naman yung prosperity, Bishop. Oo. Kaya lang, pagka doon na nagpo-focus, Oh, yun na. ano na siya, contradicting na siya sa sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, Dito sa manual natin, napag-usapan na natin Oo. kung ano yung yun yung mga katanungan ko. Nagtatanong ako sa Bishop kasi ang daming ganun sa ano. yes. Minsan Sa ano, napopost di ba? ako Sa video sa ano. Yung the blessed person, wala naman sinabi ng blessed are those who are wealthy. Si Abraham, wealthy. Di ba? will ni God. Parang yung kayamanan, package deal na lang yan eh. Pagka Package ikaw deal. ay talagang ano eh. Agree. Yung mga man of God in Old Testament, mayayaman sila. Sobrang yaman ni Abraham. Kaya nga niya kinuha yung inaalok na Sodoma eh, nung hari na Sodom eh. Ang explanation niya, Bishop, sabi niya, ito yung sabi niya, Oo. kailangan kong turuan ng ng pera. Kasi walang pamasahe. Ayoko naman ng mga taga-sunod ko. Ganito, walang pera, tapos nangungutang. So dapat turuan silang magka ng pera. Kasi, ang problema kasi, doon lang nakapokus. Tayo, malawak ang ating scope ng pangangaral. Pamisa-misa, napapasadahan natin dyan yung teaching about money matter. Okay naman, si Diba? Lord, Oo. nag-aaral ng Kasi ang lawak eh. Yung sa ano Ang- po, Bishop, prosperity gospel din dyan, 10-10, laging doon nila as a financial na Buhay na ganap Opo. at buhay Ano na ba yung kasiya-siya. Kasi Sakto. pag-focus Yung, sa ah, prosperity, yung abundant life kasi sa Oo. dapat it is Weekly kasi ang problema sa kanila. Weekly more on money matter. manus yung lagi, yun yung pumapasok agad sa Wala nang problema na magturo ka ng ganyan. Diba? Pero tayo, balansyado pa rin. Oo. Eh, paano about ibang subject? Oo, di ba? Master na nila about prosperity gospel o prosperity teaching. Eh, pag nagturo ka ng doctrine of salvation, the doctrine of God, the doctrine of pneumatology, no? Paano? Sabi, lahat po yan na mga prosperity. Lahat kailangan. Di ba dati mga late ano po, sikat na sikat. Pero hindi yung nag-continue. Pero the Hindi. most important things always is yung salvation parati. Hindi, doon pa rin tayo, doon pa rin ang Dapat bagsak. yun yung ibabalik po natin. kaya nakakatakot, Bishop, na parang, teka mo, tama nga ba ito sinasabi niya? Conviction kasi hindi ito yung sinasabi nila. In this world, you will have tribulation. Di ba paano kung nasabihan mo, magpo-prosper ako. Bakit nung nag-follow ako, mas nahirapan pa yata ako? Parang nag-contribute pa sa Ay, paano? Halimbawa, nag-preach ka, Bible study ka, ang miyembro mo, pinuntahan mo ang Bible study, mayaman, milyonaryo. Tapos ang talata mo mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayo kaysa sa mayaman na papasok sa kaharian ng langit. Hindi siguro hindi ka na pababalikin yun next week. Pag hindi mo siya na-interpret properly, kailangan mo daanan ito to interpret it properly upang yung mayaman na yon, salit na may stumble sa iyo, lalo magko-commit na maglingkod sa Panginoon. Kasi minsan po, itanong po niya yun na Bishop. Kaya nga Merong isang libro, yung kay Joel Osteen, ah, nagsulat siya, Best Days, the best days of your life. the best days. Speaking about the best days of your life here. Oh. So meaning to say, hindi ito yung best days of life natin eh. Ang best day natin yung after. After life. Oo, baka ito na yung best day of life kasi next is hell ka na eh. Okay, Share. Tatanong po naman ng verse. Ano po ba yung verse na
and you shall be open. Seek and you shall Matthew be 7:7. Oh, hindi black check yun. Isa yun. Ayun po Isa yung yun. related dun sa prosperity teaching. Ay, hindi. Ano ba hinahanap mo? Hinahanap po ba si Lord kung paano kanya bibigyan, paano kanya susurvive? Kung ang hinahanap mo laman ng wallet mo. Context yun eh. Kasi nasa look nga. Sa look nga, merong parallel version, Holy Spirit ang hinihingi doon. Ang ano kasi, May context. sa kanila kasi, yan, sinama, Maganda kukot yun. na Maganda yung talata. sinabi ko. Ida-drive nila sa prosperity. Prosperity. Hindi na ibibigay yung sense talaga ng talata. Out of context. Ang context nun sa Sermon of the Mount eh. Matthew 6 yun. Sermon of the Mount yun. Yun yung sinasabi niya yung character. Nagsimula sa Matthew chapter 5 yun. Hindi siya blank check. Oh. To the point na ititwist ang the word of God, yung talata. Hindi na ibibigay yung real sense. Ganun Hindi ang ako nangyari. nagkakapaso. Pero ang lakas ang dating nung ano na, hindi ito yung for money matters. Kasi ang tinuturo nga niya, be poor in spirit, and then after that, kayong mga pariseo, hindi kayo marunong mag-pray. Tapos sinabi niya yan, ask, and you shall receive. Sabi, ask the Holy Spirit, and you shall receive. Hindi naman natin na-ask yung Holy Spirit, di ba, pag pray tayo. Ang ina-ask natin. Ginamit nga yung ano napakinggan ko 1 Peter 5:8, yung talata. Ang inyong kaaway ay parang leon na umaatungal, Alam mo, naghahanap ng masisila. Derive sa prosperity. Di ba? Kasi ninanakaw daw ng demonyo yung ating mga kayamanan o mga... Allegory. Di ba? May mga ganun. Pilit nila isang talata, hindi bibigyan ng real sense. Hindi pa dapat Yung i-call out translation. yan natin yung bishop. Yung mga ganun. Yung mga ganun. Yun nga eh. Yun nga. Yung trabaho natin ngayon. Kailangan tayo Kaya nga, nag-aaral kaya para nag-aaral may tayo. tama yung mali eh. Ay, minsan Diba? ng bishop, nilalagay nila sa kanta. Mm. Magbigay tayo sa diba? And context nun. Siksik, liglig at umaapaw. Ginantahan pa Meron pang out of context na naman. Hindi money matter ang pinag-usapan doon. Nang siksik, liglig at umaapaw. Financial na nakalagay. Diba? Yung breakthrough yun. Nung bagong pastor nga ako, sinaway ako ng bishop namin. Ano sinabi mo? Nagpe-pray ako yung bagong siksik. Alam mo ba? Kaya kita yan, napakahalaga ng ng proper interpretation. Kasi pagka proper interpretation mo, gamit kita. Kasi bishop Kasi yun yun. ang turo sa atin. Yun ang Bishop yun. binibigay na sa atin. Kasi yung paryado. Nagulat nga ako. Ay, sabi ng bishop to. Ako sa word of God si bishop. So, Kasi naliligaw. hindi. Talay. Meron kami. Ako yun, tanong ko lang yung bishop. Ito, Paano natin- pattern of preaching. Now, although there were a lot of revelatory preaching going on in the Old Testament, explanatory preaching was certainly present. No? As James Stitsinger concluded, what is clear in the OT is that after a body of revelation had been given, the people would return to it with a need to have it expounded and explained. This was particularly true of the hard to understand portions. OT preaching provided necessary clarification. Amen. Inulit ko, no? Old Testament prophets, ang paraan ng kanilang pangangaral, foretelling. F-O-R-E, foretelling. Direct revelation from the Lord. Diba? So ngayon, sa panahon naman natin ngayon, ay sulat na ang Bible. Meron pa bang portel? Yun nga. Yun nga, tatigigil dito, tatanong ko nga bishop. May Kung meron portel. portel, about yung Iglesia ni Cristo, about Islam, si Muhammad, di ba? Pero silang revelation.
Sana, Si, ano, sana, dito ka sana ng Monday, yung mga Oo nga, nanggagalayin. Bishop. Yung mga Hindi, nanggagalayin. ito nga tanong ko. Kasi marami, the Lord said to me. Paano yun, Bishop? Ay, Paano ano yun? Wala nung court Ba, hearing yun kasi nga, may mga ano, nangusap sa akin ng Diyos. So, tama lang yun ako kasi gusto ko lang maintindihan. Ano yun? Merong mga pastor kasi nagsabi, the Lord told me. Mabigat yun eh. Mabigat. Paano yun? Burning bush. Hindi, the Lord told me ngayon. ha? Ngayon. Eh, sulat na yung Bible eh. Paano? Dapat sinasabi ng Biblia. Oo, paano na? Yun Personally, yung no? ano ko, nagugulan ako doon. Siguro nagamit mo Una yung BBA. Pero ang totoo talaga. Hindi lang yung malilibit. Ano ba, ano yun? The Lord Hindi, told me, the meron Lord siya. speak to me. The Lord Ano ba told yun? me today that you will prosper. You will be a pastor. Nagpa-prophesy. Prophesying. So, future telling. Future telling. Meron na kasi, foretelling. doon ako galing sa church na yan eh. Kaya nagtatanong ako, sabi ko, ba't hindi ganun? Eh, sabi ko, parang di tama. Sinabihan ako, magiging totoo, naging pastor na ako. Sabi ko, totoo nga ba? Tapos yung ano ko. Future yung- telling yun. Oo. Paano niya nalaman yan? Ibig mo sabihin, si Lord, merong ano sa kanya, special revelatory. Di ba nasa Bible? Bishop, tama ba? Hindi natin pwede limitahan Yun na yung ano. Yung, ito na, complete na eh. Sino magpapahiya sa kanya. Kasi gaya nung kung leading talaga ng Diyos sa kanya yun na sinabi niya yun. Sinabi sa'yo. Di anyone na lang kung magsasabi. Paano kung hindi Make nagkatotoo? sure lang na from the Lord talaga. Paano kung hindi nagkatotoo? O di, Hindi. Hindi. Kasi minsan, Hindi yun. pinapasabi pa lang sa atin, inaabangan mo paano hindi magkatotoo. Kailangan, Oo. kung alam mo galing sa Diyos yung sinabi mo, magkakatotoo yun. Kasi every pastor Yes. that they will prophesy, deep in their heart, you cannot question it. Kaya Yung alam ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya yung senior pastor ko po, sinabi sa akin, kabataan pa lang ako ng high school. Yung pastor ko. Ako walang ako rin kamangong nun eh. naging pastor din ako. Walang kamangong, pero along the way, nauna ko. Nangyari. Nangyari. Oo. Yun lang yung mga... So, may mga instances na Mangyayari gano'n. po talaga yun. Kung galing sa Diyos, mangyayari. Kung galing sa emotions niya, Hindi mangyayari. Kung nakikita niya sa buhay. Ibig sabihin may naririnig siyang mga tinig. Nag-speak. Impression, parang gano'n. That's the right word na kailangan gamitin. Parang nadidiscern mo, parang na... Mas tingin ko po depende sa context nung nagsabi. Ano ba yung context ba't niya sinabi? It's either... Hindi, out of ano lang, nandun lang kami nakaupo, tuturo ka niya. Napipreach siya, di ba lang, nakikinig ako eh, tuturo ka niya. Prepare yourself, the Lord called you. The Lord Ganun nga, called ganun, you. ha? Eh, ano yun? Pwede, para sa akin pwede naman yun. Ano ba, propeta na ba yun? Pero, Yung ganon? Alam mo, ako ngayon, Hindi ko, tinatanong ko Bishop eh. Revelation lang po yun. yun ang magpapa... Hindi, yun po yung sasabi kanina ni Pastor FB, depende dun sa tao. Kung siya ay... Ay, nangyari ano naman. pamumuhay yung... Naging Hindi, pastor ako. kung ano po yung pamumuhay ng pastor na yun, kung ano ba siya, di ba? Prayerful. Kasi you can never say na to prophesy na hindi ka naman prayerful, hindi ka naman nag-aanan. Di ba? Depende rin na yan. Kung revelation ni Lord yan, nasa palpo Kaya yan. nga, Bishop, yan nga rin isa na pinag-uusapan natin na buhay pa ba yung yung sa five-fold ministry. Oh, yung fivefold Alam na lang namin ministry. kasi, pastor, teacher, pero pagdating sa prophetic and prophets, minsan question naman sa amin. Oo. Pero that is the gift. Dalawang prophecy yung inanong natin Bishop, di ba? Foretelling, at Yung saka... foretelling, tsaka... Meron ka bang foretelling? Foretelling, F-O-R-T-H. Pero wala na E, yung foretelling. Oh, hindi na E. So kung wala nang foretelling, wala nang revelation, extra revelation. So yun yung tinatanong ko kasi. Yung foretelling, yung pwedeng i-reveal ni Lord, ito yung mangyayari sa iyo. Kasi kay Muhammad, di ba, meron daw siya nakita si Joseph Smith sa Mormon, di ba? Ayun. Hindi natin alam. Okay. Hindi yung sinasabi. Sige, balikan na lang natin yan. Diba, kaya mo Sige, sige, Bishop. sige, Bishop. Balikan natin sa Monday. Sa Monday na naman natin. Hindi, Tuloy natin ito. nag-portal sa akin, nagkatotoo eh. Naging pastor ako. Oo. Yun nga. Prophecy ba yun? Ewan ko ba, hindi ko nga din alam. O discernment? Di ba? Okay, perhaps the best description of ancient exposition is Nehemiah chapter 8 verse 5 hanggang 8.
There is a pattern emerging from this account regarding the exposition of God's Word involved at least 3 things. So, una, first was the presentation of the Word. Diba? It was read, binasa. Ayan na, mga pastor ngayon, babasahin ng talata, walang pangalawa. Let us open our Bible in the book of, like for example, Matthew chapter 5 from verse 3 hanggang 12. After reading the Word of God, wala yung ikalawa. The second, there was the explanation of the Word. Yan, sablay dyan eh. Binabasa pero ginagawang diving board yung talata. Iniiwanan. Diba? Baka hindi rin na naintindihan. Hindi ka nila alam paraan. Diba? Meron naman ganun. Di ba marami kayo maririnig na ganyang klase preacher. Babasahin ng talata. Walang explanation sa talata. Kumanta na ng kumanta. Nagkwento na nagkwento. Mga karanasan, mga testimonya. Hinahantay mong explain ang talata na binasa. Kasi naranasan ko yun eh. Nakita na. Nung nag-anniversary kami minsan, John chapter 15, verse 1 hanggang 8 ang talata. Fruit that remains sa ang title may fruit that remains. Ang in-invite ko, Bishop. Tapos Anong song leaders. Magaling kumanta. So, may explanation yun sa... Tapos ang mga audience mga graduate pa ng Bible school na nag-aral sa Di pinakikinggan namin yung kanyang preaching. Biro mo, ang tagal-tagal na nagsasalita. Bishop? Sasabihin niya, introduction pa lang. Tagal-tagal nagsasalita, introduction. Kasi dinaanan niya na yung mga kwento ng buhay niya. Ay. Paano siya na born again. Di ba? Yung mga preachimony nga. Hindi ko nababanggitin ng pangalan kasi kilala yun eh. Kilala. Kaya sabi, umano yung mga puwit ng mga estudyante. Sabi, pagtyagaan nyo na lang. Sabi, kasi bumubulong-bulong eh. Pagtyagaan nyo na lang. Once lang naman yan eh. Hindi na makakaulit. Yeah. Kasi nga, merong kaming tema. May talata kaming ibinigay. Hindi sinunod? Fruit that remains ang pag-uusapan. Okay. John chapter 15 verse 1 hanggang 8 ang gusto kong ma-expose. Okay. Exposition ng talata na yun, ng konteksto na yun ang hinahantay mo. Walang exposition. Alam mo sino naging sikat? Siya. Hindi ang salita ng Diyos. Hindi ang Panginoon. Kasi kwento ng testimony niya, ng buhay mo, ng pamilya mo. Kakantahan mo, magaling pa naman ang boses mo. Okay naman yung kanta, okay yan, no problem with that. Pero ang gusto ko talagang marinig is all about exposition ng salita ng Diyos. Tama ba? Hindi naman talaga. Ito ang bumabago ng buhay ng tao. Yun ang nagpaiyak sa kanila eh, sa Nehemiah, di ba? Hindi ganda. Hindi yung kanta. Yung kanta, nagpasaya sa kanila. Oh. Pero yung Word of God, ang kumonbik. Nangyari Bishop apology. O pwede. We Preachimony. We preach Christ, not ourselves. Sabi Mga ko. preachimony. Preaching na pure testimony. Diba? Hindi pa niya sinunod sa pagkamata. So, dapat merong explanation ng Word. Amen? That is expository preaching. Para magkaroon naman tayo ng revelatory preaching, hingi natin yung guidance ni Holy Spirit. Yung ipipreach natin on that Sunday morning, bigay ni Holy Spirit. Ipinanalangin yan. Tama? Minsan pinanalangin na lang, pero hindi nag-aaral.
No? Bahala na siya. Yun nga, Lord, let the Spirit lead. O, ganun naman. Kaya balansyado talaga eh. No? Merong bahagi si Holy Spirit to convict yung mga tao. Ikaw naman bahagi mo maghanda. Kasi kung ano pinag-aaralan mo, yun ang ipapaalala ni Holy Spirit. So yung expository bishop, talagang ito yung trabaho namin. To explain. Yes, explain the Word of Eh, God. how about yung mga politics? Pero marami. Ay, wala, ano yun? Wala dapat, di ba yun? Walang kinalaman. Oo. Kasi bakit? Iba yung tawag sa kanilang mga talumpati kasi yun eh. Hindi preaching yun eh, talumpati. Nasama yung... Puro pangako. Agenda, plano. At saka, tinan mo, ang mga politics, kung ano sinabi dito sa grupo na ito, magpunta siya sa kabilang grupo, ganun pa rin ang sasabihin niya. Nakabisado na. Obserbahan niyo. Yung kanilang advocacy. Oo, yung advocacy. Inaral na yun. Yun na lang palagi. Ngayon, Bishop, karamihan, mga motivational preacher. Yun naman. No? Mga napapanood natin sa YouTube, sa ano, yung motivation. Ang gagaling nila, pero Life coach pagdating na. sa spirituality, Wala. wala kang Oo, wala kang yung mapiga. paglago, wala yung paglago ng mga Kasi nga, walang Word of God. Yan yung talagang na ears din. Nakikinig lang nila. Oo, itching ear. Yun. Kaya pagka lumabas, wala natutunan. Yes. Kaya di lumalago yung church. Naway mo. Kasi konti pa rin kami. Dahil kasi Kaya ang tawag sa kanila, dynamic. pastor lagi. Dynamic preacher. Pastor, ano pinipit ko lagi din? Lagi siya. Dynamic po ito. Ano yun? Yan nga eh. Yun ang Ano kita mo, no? nila. Ba't lagi ganun? Di ba napakahalaga itong pattern na ito? The pattern of preaching. Merong presentation ng word, babasahin, Oo. and after Explain. after nito, explanation of the word. Walang allegory. Oo. Ibig sabihin, that word making it clear by giving its meaning. Amen. Kaya nag-aral tayo si Jesus. Tsaka, Oo. So maganda yung verse na sinabi niya eh. Ano? Ask Oo. and you shall Oo. receive. So yun, madaming ano. Yun, aralin mo muna yun. Ang daming ano doon. Anong kahulugan ito? I can do all things in Christ who strengthen me. Isa pa yun. Yes. Lahat yun. Kasi pagka namali ka ng explanation, ng interpretation, mamamali pati aplikasyon. No? Pag wrong interpretation, it leads to wrong application. Amen. Oh, yun na. Making it clear by giving its meaning. And finally, there was the exhortation from the word. Exhortation from the word. The people understood it in such a way that they could respond to what was imparted. No? When they understood ang kasunod niyaan, they were responding. No? Or magre-respond sila kung ano ang iyong inimpart sa kanila. Yung malabo, luminaw. Di ba? This compose the pattern of proclamation. No, tatlong ano na, presentation of the word. Ay ako, diyan ko, sinusukat din talaga eh. Halimbawa, nag-invite ako ng speaker. Una, ang ano niya, parang motivational preacher. No? Dinasa kwento. Medyo okay pa sa akin yung una eh. In-invite ko ulit. Ganun pa rin ang style. Medyo, ayan. Ganun pa lang yung style. Sa una, okay ka lang eh. Di ba? Sa una, okay lang. Pero pagka palaging ganun ang style mo, mauumay sila. Ang salita ng Diyos, hindi kinauumayan eh. Tama. Pero yung pattern mo, old style, pananawaan yan. Diba? So, kasi yung sumunod na hinahantay ko na mag-expose. Yung una, okay lang. Tanggap ko, sige. Pero, pangalawang invitation ko sa iyo, wala ka pa. Parang mukhang... Hindi nag-prepare yun. Hindi siya kasi mahirap. Hindi kasi ang kinasanayan nila, merong old style ng preaching. Yan naman. Yung Topican. kwento mo ni, 20. di ba? Kwento. Wala mang wala mang topic eh. Hindi mo malaman kung anong topic eh.
Puro kwento. Kanta. Oh. Asan ang word? Yan ang hamon sa atin. Kaya meron tayong pag-aaral. Merong word na binabasa, merong word na ipinapaliwanag. Amen? At yung word na binasa mo, yun din ang ini-explain mo. Kung may kwento ka, ano na lang yung supporting documents mo lang yun. Pangalan lang yan. Di ba? Pampasiglang bilang lang yun. Kung meron kang mga kwento ng buhay, basta connected sa preaching, pasok. Gagawin mo siyang illustration. Pero hindi yung illustration mo magiging Highlights. Ang highlights, Word of God. Sinusuporta mo lang ang karanasan mo Para mas mali. para lalo luminaw. Yung gusto mong ipabatid. Ano nyo? Kaso mali eh. Yung karanasan nila ang ini-expose ng todo-todo. Yung yeah? Buti nga may supporting person. Lagyan ng supporting verse. Ganun nangyayari. Dapat yung buhay mo ang susupport sa verse. Yung karanasan mo ang susuporta sa talata. Sa puntos mo kasi meron ako 3 puntos. 3-point sermon. Madalas, sinanay ko na diyan. Hindi naman kasi ako 4 square eh. 4 watts. Apat kasi. Nasanay ako sa 3-point sermon. Sa 3-point sermon na yan, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Diba? Hindi may 45 minutes ka. Okay. Ayun. 3 responses. Ito yung 3 response ng mga tao. Una, emotional response. Tama? Yung matumbok ang puso, no? Pag natumbok ang puso, malaking bagay yun eh. Pagka na touch ang heart, pati kamay gagalaw. Tama? Pagtapos mo mag-preach, merong Pentecostal shake hands. Yun ang ginawa. Diba? Yun na, diba? Pentecostal shake hands yun eh. Ano ibig sabihin? Kasi, katulad nung nakaraan, nag-preach ako sa church namin. Kaya Pentecostal. lumalapit sa akin yung mga yung mga leaders nila. Nagmamano Pag mano, merong inaabot. Nakaipit na. Diba? May nakaipit eh pag ayun, diba? Kaya Pastor Boyet. Ito. Diba may mga ganun. Kaya diba malaking factor yun. At saka pagka na-bless yung mga tao sa Panginoon. Ha? May ganun pa rin. Ay, meron pa rin ngayon. Meron, lalo na kung ang church ay talagang gesture nila, tradition, parang lifestyle nila yun, to bless the man of God. Oh, diba? May mga ganun. So, kailangan lang maturuan. Maging, needs nila. yeah, yun nga. Okay. Emotional response. Ang problema, maraming pastor, gusto ka agad yung sa kamay nakatingin saka sa bulsa Paaway pa. Di ba? Birthday. Aarala ko si governor, si ganito, ang share ng word of God para maging tighter. Yung mga ganun Kailangan mga mo sa na- tanong. Kahit, di ba, kung hindi naman nabibless sa pangangaral mo, mag-stay ba yan sa church? Magiging member mo ba yan? Magiging tither ba yan? Magiging giver ba yan? Magiging kingdom provider ba yan? Kung ikaw nangangaral ka, walang kabuhay-buhay na pangangaral. Kasi mayroong mga ngaral, ang kaya lang ipangaral, puro evangelistic message. Lalo na yung mga bunga ng 80s, 70s, 80s, 90s. Mga hindi di ba? Yung year na yan. Yung generation na yan. Hanggang year 2000 na, sama natin. Kasi parang nag-boom lang ang Bible School pagpasok ng year 2000 eh. Wala pang 80s, 90s yung lolo ko pa. Noong 80s, 90s, let the Spirit lead eh. Oo. Karamihan ng mga pastor doon eh. Oo. Diba? Pag niyaya mo, hindi na kailangan mag-aral, si Holy Spirit ang guru. Ay, Ganun, ganun,
Mag-aaral ka. Tapos babanggit pa ng mga talata. Pag nandoon na kayo, huwag kayo mag-alala sa inyo sasabihin. Oh, Kasi andyan si Holy Spirit. Nag-guide sa inyo. Sasama sa inyo. Kung ano yung sasabihin ninyo. Dapat ka. May context na naman. Oh. Out of context. Ang konteksto po noon, when you are persecuted, at magte-testify ka about your faith, huwag ka mag-alala sa sasabihin. Sasamahan ka ni Holy Spirit. Minsan sinamahan ng Banal na Espiritu yung bulag na nakakita. Very accurate kung pag-ipag-usap niya sa mga heights. Diba? Kaya nga. Galing sumagot. Kaya ganun yung Yes, oo. Pero in connection to preparation to your sermon, hindi yun ang konteksto out of... Kailangan mag-aaral. Diba? Historical. Kaya, kasi mas mainam talaga nag-aral ka eh. Madadala mo sila habang ipinapangaral mo yung talata doon sa senaryo. Nabubuhay yung kwento. So bringing the Bible Yes. ngayon. Hindi yung yung kultura mo. From, mula sa kwento Para na maintindihan. Yung congregation, dadalhin mo sa istorya. Yung parang nandun sila. it's either magiging participants ka o ikaw mismo yung karakter. Ikaw mismo. Maganda Para ikaw mismo yung maintindihan mo. karakter, no? Parang ikaw si David na makikipaglaban kay Goliath. Tsaka dapat to no, kay Bishop na-excite sila. In-expose. Excited. Okay. Pangalawa, intellectual response. So, diba? Intellectual. Merong mailalagay sa isip. Minsan kasi, mga pastor, tayo mga ngaral, kahit tayo, di natin alam kung ano mga puntos natin. What do you mean, Bishop? Di ba? Puntos, yung Yung point sa... point number 1, point number 2, point number 3. Di ba? Parang outline. Oh, walang outline eh. So magulo. Kaya pag tinanong, kasi maganda yung, pati puntos mo magkakahawig, magkakamukha. Di ba yung puntos na nilagay natin, nagawa natin doon sa The Parable of the Good Samaritan? Anong unang point number 1 doon? Hindi mo makakalimutan yun eh. What yours? Ano yun? Ano po yung mine? Bishop yung ginagamit. What is mine is mine. Ginagamit Di ba? ko na What is yours is mine. Yan ay mga mindset ng mga magnanakaw o yung mga Believers. ano yung tawag doon? Rebel, yung mga bandits. yung kasi ang ano na eh, yung nang hold up doon sa sa manlalakbay. So, kinuha niya lahat. Gusto pati buhay eh. Di ba kawawa naman yung Grab driver ba yun? Yung Oo, sinaksak na. sinaksak. Pero hindi daw niya intention. Pero pag pa sinaksak. Tapos nang hold up. Hold up pa. Hinold up na lang. Kinuha mo na lang yung pera. Di ba? Kaya, ay mas maganda yung kwento ng dalawang hold-upper, di ba? Ano yung kwento ng dalawang hold-upper? Naikwento ko na ba sa inyo? Sa inyo, nakwento ko sa iba, no? Yung dalawang hold-upper, hinold up yung yung driver ng ng Grab taxi ba yun, o ano? Tapos binigay niya 10,000 yun. Sabi niya 10,000, ito yung kinita ko yun sa isang linggo, mga kapatid. Hindi, meron pa niya sa pitaka. Di tinignan yung pitaka, nalaglag yung yung trucks na kapag yung for the wages of sin is death. Pag pinaligtad mo, but the free gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ano to? Sabi ka lang. Ano yan? Mensahe yan galing kay Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinishare ni dalawang hold-upper. But the free gift of God is eternal life. Mahal kayo ng Diyos. Medyo na bagbag na yung damdamin ng dalawang So, sabi ngayon, pastor pala kayo? Dahil diyan, mag-iika po kami sa iyo. Yung 10,000 din. 10,000 ang magdapi niya, ika po. Di, 2,000. Tapos, na-convict pa. Talagang mo din, di pa namin. Di,
Magbibigay na rin kami ng offering. Yun. Bigay ng offering. Sa loob. So, umiral talaga yung, sabi, Nahipo. hindi, ganito na lang, sabi nga ng pastor, hihingi na lang kami ng tig 200. Babalik na namin yung hinold up namin sa Kita mo, no? 200 na lang. Sige, kung tuwa yung pastor. Hindi ko lang kung totoo ba yun. Pero, nag-comment nga ako, sabi ko, mabuti pa yung dalawang hold up, pero nag-iika po. Kasi nasa loob. Di ba? Yung mga nasa loob ng church hindi nag-iika po. Tama ba? Oo. Alam niyo Yun yun. yung tunay na hulda. Ayaw mo sikita. Oo, di ba? Oo. Di na. Okay. What is yours is mine. Pangalawa, what is mine is mine. What is mine is yours. Yung pangatlo. O di ba dali tandaan? Homily. 3-point sermon. Di ba? Okay? Mahirap gawin yung what is mine is yours. Oo. Mahirap yan. So, Pero- imposible yun. Mahirap. Pag good save ka Samaritan lang. ka. Pag save ka, doon yung magagawa mo. Mahirap Actually, yun. may mga, di ba may mga Robin Hood? Robin Hood ang nanakaw sa mga mayayaman, pinamimigay naman sa mga mahihirap. Looping. Okay, yung sumunod ay volitional response. Ano itong volitional response? It includes your will. Decision. Lifestyle na, ipapamuhay mo yan. Di ba? Napukaw ang damdamin dahil may pumasok sa kaisipan niya. It leads to application. Hindi po pwedeng hindi hahantong sa pagsasapamuhay. Amen? So, ito po yung type of preaching. The preachers seek to help the church to understand and apply biblical teachings in a clear, concise, and comprehensive way. Amen? Clear. Dapat clear yung pangangaral natin eh. Pag sinabing concise, Nutshell. Ano? Pack. yun. Summary. Meron ka na eh, no? Andun na lahat. Oo, andun na natin, no? Tapos yung sinabing comprehensive. Comprehensive. Lahat na nandun na. Ito yung, Sama-sama pero in a nutshell. ito yung preaching na kailangan talagang marinig sa mga preacher natin ngayon. Mahirap po. Amen. Pero by the grace of God, no, nothing is impossible. Yan. Amen. Ang mag-aaral ka, Bishop. No. Aral lang. Aral lang. Kaya nga sunugan lang ng kilay. Other examples from the New Testament. With the completion of the Old Testament and the New Testament canon, the task of biblical preaching is now focused on explanatory preaching. Yun na nga. Ito na tayo ngayon. Yun yung mahirap pinag-usapan. Oh, di ba? Kasi nakalagay na yun. With the completion. Explanatory na eh, So no? wala na revelation. Wala na, explanation na lang. Kasi revealed na already eh, lahat naman. Dito na tayo kukuha talaga ng mga talata. Kompleto na to. Ine-explain na lang ito. Kahit ikaw, tayo mga mangangaral. Yun ang trabaho natin. So, Di ba? laruin lang natin, Bishop. Di ba, preacher tayo? Kasi para ano yun, kasi nandito na tayo sa explanator. Oo. Pagpray tayo kay Lord ng message sa Lord. Diba? Hmm. Magre-reveal siya. Oo, revelatory na yun. Oo. Pipray mo yan. Oo. Kasi magre-reveal sir, parang kaliwanagan po lahat. Yes, Kasi, oo. diba, maghihingi tayo ng message sa Lord. Lord, ano po ang mensahe niyo? Ito yung tinuturo ng Bible. Yes. Yun ang i-explain po natin. Oo. Kaya kailangan from revelatory through expository. Di ba? So, maganda siya, Bishop, kasi yung parang lalabas, verse by verse with continuation. Pwede ba yung ganun? Ano, kung Matthew, paaralin mo yung buong Matthew. Matthew 1, Oo, kasi verse tama 1 yung to tanong 10. mo, meron kasi dalawang uri Oo. ng expository. Isang verse by verse exposition and then isang Yun, by its context exposition. exposition. Kasi bawat ano yan, may konteksto yan. Sabi, Bawat context may subject. gap yan.
Yun na yung subject mo, yun yung pag-usapan natin. So, mas maganda, gusto mo weekly, Matthew muna tayo, pero yung book Matthew, Ganun pag kasi chapter yung 1, may mga context. method ko eh. Yun ang Matthew 1, 1, 2, 3, 4, Yes. 5. Kaya nasusundan ko yung story. Hindi ako ito ngayon mas patalong-talong. advisable yung paraan ng exposition by its context. By context. Oo. Para Ito, hindi halimbawa. maligaw. Ito, yung context, halimbawa, punta tayo sa Book of Mark. Mark. Chapter 4, verse 1 hanggang 12, isang context yan. Ang pinag-uusapan yan, the parable of the sower and the soils. Context yan. No? Tapos, chapter 13, explanation ng parable of the sower and the soils. After that, may parable of the seed. Chapter 4, verse 26. Yung context niya, tingnan nyo, na parable of the seed. From verse 26 lang hanggang 29, apat lang. Pero meron ka ng, may sermon na yan. May lesson na yan. Yung sumunod, the parable of the mustard seed. From verse 30 hanggang, ano yon? Hanggang 34. Apat lang din. So, puro parable yan. Sabay-sabay. Kakasama na. Ito, di parable ito. Mm. Ang sumunod, yung pagpapatigil ni Jesus Christ doon sa dagat, sa Mm. storm. Tinilagay ko yung title, The Storm Master. Yun ang title na nilagay ko dyan. Di ba? Referring to our Lord Jesus Christ. The Storm Master. From verse 35 hanggang verse 41, another context, isang subject na yan. Diyan ka nakukuha ng point number 1, point number 2, point number 3. Kung meron kang kwento about bagyo, binagyo ng buhay, ikwento mo yun, ipasok mo yung mga kwento ng buhay mo na yun about the storm. To illustrate lang. Diba? Para lalong tumibay ang iyong argumento. Parang gumagawa ka ng thesis kasi pag gumagawa ka ng sermon eh. Ididepensa mo yun eh, ilalaban mo yun. Sa pamamagitan ng mga supporting documents. Ano yun? Tsaka yung nakita ko po sa inyo, Bishop, yung sinabi niyo po na nung nagturo kayo, tatlong bagay ang aaralin natin. Ngayon, mag-develop sa isip natin. Ano kaya yung tatlong bagay? Tatlong P. Unang-una. Yan, yun yung excitement doon, di ba? Ayun. Tapos in-explore po natin. Saka mo na, isa-isahin mo na. Para hindi na lalayo. Kasi Oo. iba parang, katulad mga teaching mo araw, pumupukol lang kasi huhugot lang ko sa Hugot dito, hugot sa Genesis, hugot sa Revelation, hugot kay Malakay, hugot. tatlong P. Ito, context ang ini-expose natin. Diba? Tapos dinadala niyo po sila doon sa magkwento mismo. Yes. Okay. Letter P ginamit ko. Not UP. Ano yung ganyan? Tayo. P. Patnubay. Ng Holy Spirit. Pag-ibig sa bawat isa. Ayan. Porpis. Letter P. Patnubay ng Holy Spirit. Yung patnubay. Ginawa mo na sa... Hindi, mas lalo maganda yan, Pastor, pagka sinabi mo, pag-usapan po natin, porpis. Yan. Para very catchy. Lalo ano? Kasi merong... Lalo merong... Di ba? May mga porpoise na dito. Di ba? Para makuha mo lang yung kanilang atensyon. Bago Yung mga Instant na ladies, ladies. mga Makaka-relate yung mga porpis. Di ba Bishop Fortis sa kanya, pag niya may kakamay, 1 day na lang. Medyo Ano meron. yung porpoise? Hindi ko tinismaya sila. Okay, tuloy. Commercial. interruption. Sabi nga, with the completion of the Old and the New Testament canon, the task of biblical preaching is now focused on explanatory preaching. Yeah? I submit to you that explanatory preaching can be accomplished best through the method of expository preaching. That is the method. The proper method talaga. Yung explanatory preaching na ito.
using expository preaching. No? Balikan ko yung sa'yo. Maganda yung ano. Tsaka yung medyo lesson po yung yung paggamit ng mga Greek words. Minsan yung Ano lang din, supporting lang din yun eh. Yung iba ko kasi masyadong kada Madami. Greek na eh, no? Okay lang yung halimbawa, yung natin. Pero yung iba gumagamit noon to impress. Oo. Magpa-impress lang. Pa-impress. Mukhang magaling ito. Wikipedia. Kasi minsan yun po yung nagiging panigamit na natin. Okay, next page. May oras pa tayo. 12:30, no? The practice of preaching. Kaya natin tapusin ito. Recaptured by pastoral recognition. Letter A. Number 1, a pastor has many roles to play. One role is that of a pastor. Blanco po, pastor. He leads the flock and goes before them. Leads the flock and goes before them. No? Ano sa no? Iga-guide mo ang flock at lalakad sila kasama ka. Hindi mo yan sila lang ang lumakad. Yun ang trabaho natin. Iga-guide natin ang mga tupa natin in connection to our sermon. Ngayon, puntahan natin ang sermon na ito. Kaya madalas ako pag gumagawa ng tema, nilalagay ko yung we. How should we? Hindi, how should you? Kailangan kasama. Kasama, tayo lahat. Maglalakbay tayo. Diba? Ganun ang paggawa kong tema. Nilalagay ko yung including me. No? Yung iba, magsisi na kayo. Para si pastor, hindi mo So, ganun eh. Diyan. Okay, na. How to become faithful. Mga ganun. Tema yun eh, no? How should we become faithful in our calling? Dinadamay mo yung sarili mo. Yung pagka sa team ko, we are using the words how and Ano? 5W and 1H. Ay, yung Ano ba yung sa 5W and 1H yun eh. What? Yung Who? Where? Why? When? How? But depending on the content, the points. Yung tetemahan mo. Pag tinema mo, kasi related pa rin. yung topic, yung title, malawak pa yung scope eh. Pag tinemahan mo siya, umikli na. Lumiit na yung boundary na pag-usapan. Nawawala po pagka sa tema ko. Nawawala. Yun, yung tema. Yung halimbawa, yung katulad na sinabi po ninyo, binigyan niyo po sila ng tema. Pero ang layo doon sa sinabi. Ito naman. Hindi niya natumbok yung... Wala, lahat. Walang... Yan na yung tema eh. Yan ang hinahantay mo ma-expose eh. Exposition eh, no? Fruit that remains eh. So, yun po. Hindi niya natumbok yung gusto namin Hindi talaga. Kaya kailangan talaga Ang mag-aaral. layo sa... tagal ng preparation. Oo. Ang namin to radiate, mag-connected yung mga workers yun. Wala yun. Hindi niya natumpok yung Madalang. yung team namin to radiate Pero kumbaga, para to ignite. Tapos may talata ka pang binigay. Binigay. Okay lang, expose yung talata. Meron ka na nga pinagagawa. Wala, hindi niya na kaya tuloy yung mga Okay. hindi nabuhay eh. Lugo. Hindi kasi Hindi natumbok. natumbok. Di ba? So, siyempre, invited mo yan, anniversary. Maglalabib ka dyan ng medyo, kasi may pangalan yan eh. Halimbawa, in-invite mo, bishop na. Tapos, Minsan humihiwalay pa rin sila dun Oh, sa wala. text na binibigay. wala. Napakadalang. 2 beses na ho yun. Dalawang beses na. Nadalawa na kayo. Sila na. yung head of Gumamit sila ng ibang text. Sorry, ito printer na yun. Pag-aaralan po ninyo. Oo. Pag-ibigay ka ng Pagka ikaw, preacher ka na may alam pa sa homiletics,
at saka hermeneutics. Pag na-invite ka as guest speaker, tatanungin mo kaagad, ano tema ninyo? Yung tema pala. Ano ang talata? Kasama yun. Tema, talata. Yung tema kasi, hinango sa talata. Yun yung gusto Ngayon, ano yung sinabi? Pastor, bahala ka na. May mga ganun, ano? May mga ganun invitation eh. Ang kasunod na tanong mo, ano sa palagay mo ang pinaka-needs ng church ninyo ngayon? Para relate pa rin. Para makarelate, para hindi ka mawala sa ano. Hindi maligaw yung mga... Oo. Katulad na na-invite ako kila Pastor Dong Martin. So, sabi niya, ako nang bahala sa ituturo ko. Sabi niya, kasunod ko tanong sa kanya, ano ang pinaka-needs ng church ninyo? Siguro, Bishop, ganito, hamunin mo sa ano, commitment. Commitment for the ministry. Kaya naging topic ko, consistency in our commitment. Ang tema, how should we consistent in our commitment to our Lord Jesus Christ, to our God. Ginawa ko ng hawa, kasi tema na yun eh. Paano tayo magiging... Ano yung verse? Daniel chapter 6. Daniel chapter 6, from verse 1 hanggang 29. Huwag niya na sabi, huwag niya na tanongin ng may LG na yun. Para lalo maging klaro sa'yo, i-research mo kasi nasa ano na yun eh, no? Nasa YouTube na yun. Hindi, alam ko naman si Daniel kasi committed. Oo. So, doon pa lang. Alam Daniel ko. 6. Daniel chapter 6, verse 1 to 29. Una, Imagine mo, hindi consistent sa kanyang karakter. Pangalawa, committed siya sa kanyang relationship with his God. Pangatlo, may confidence siya sa kapangyarihan ng Diyos. Tatlong C. Pag-usapan natin tatlong C. Di ba yun? Parang very catchy. Oo. Kaya result ng Bishop, cash. Isang C. Ano, okay yung ano. Okay lang. Kasi G12 sila eh. Ang laki na simbahan nun. Prosperity. Oo, ang laki na simbahan nun. Dalas Hindi, eh. ganun sila prosperity. Ay, naman eh. Tinitingnan ko ka. Buti, binimbita ko. Oo nga. Di ba? Nagulat ako nung binimbita ka kasi. Wala kapag pisa ka doon. Yun ang topic ko. Consistency in our Kasi commitment. tinitingnan ko sila sa G12, sabi ko. Prosperity. Ang G12 kasi, Oo. ahawa ka ng church niyo eh. Magkakaroon sila ng access at Iba talaga, pinapalo ko sila. Iba yung preaching Oo. nila. Kasi pati mga members mo, Ha? mga leaders Saka mo. ano, malayo. Okay, basa nga po, 10:3 to 4 ng Book of John. Nagulat lang ako kasi inimbita si Bishop. Oo, di ba? Na-invite ako ron. John chapter 10, Yan. Maganda yan, Jante. from verse 3 hanggang verse 4. Pinapapasok siya ng gwardya at pinakinggan ang mga tupa ng mga tupa ang kanyang tinig. Pinatawag niya ang kanyang mga tupa at kanilang pangalan at inilabas sa kulungan. Kapag nailabas na siya ay nangunguna sa kanila at sumunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hanggang ano siya? Verse 4, 3 to 4. So to him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice. And he calls his own sheep by name and leads them out. Leads them out. No, leads them out. Di ba? So kilala niya sa pangalan yung kanya mga tupa. Di ba? Verse 4, when he puts forth all his own, he goes ahead of them. Hindi niya hinahayaan maglakbay, sila-sila lang eh. The shepherd goes ahead of them. Nasaan ang shepherd? Nasa gitna? Nasa unahan? Nasa likuran? Nasa gilid. Saan? Sa unahan. Ahead of them eh, no? Kasi may mga dadaanan eh. Lubak-lubak, kanal, bangin, di ba? Siya yung hahawi sa mga ano. Kaya meron siyang ano eh. Kaya tingnan nyo yung ano nito. Pag ang tupa, walang pastor, magkakalat eh. Di ba? Kaya kailangan ang mga tupa, may pastor na sinusundan. May pastor na nangangasiwa.
Naalala niyo yung Book of Judges? Every time na nagka-problema sila, kasala sila, may problema, tapos magpapadala ang Diyos ng hukom. At sa panahon ng hukom, hanggat buhay ang hukom, Sinusunod. they prosper. May victory, may tagumpay. Ang kasunod noon, pag namatay ang hukom, they did what was right in their own eyes. Actually, yung salita na yon, negative yun. Walang positive doon. They did what was right in their own eyes. Negative talaga ginagawa nila. Akala, yun ang inaano lang tama. Yung mali, tinatama nila. Ito, yung halaga ng pastor sa mga tupa. Amen? Oh. Another role is that of an advisor. Ayan, advisor. The primary ministry of those called to be leaders in the church is to equip believers for works of service. That is our primary, primary works, equipping. Amen? Kaya, di ba, sabi na Matthew 28, go ye therefore and make disciples. Hindi sinabi, go ye therefore and make converts. Ang sabi, go ye therefore and make disciples. Making a disciple. Matetes. Ang Greek word niya. Follower. Tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. The disciples of our Lord Jesus Christ, not your disciple. Not my disciple. Yun ang ating ano. Kaya ang church po, pabrika ng alin? Follower. Ng followers of Christ. Di ba? Pabrika tayo ng tagagawa ng disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kasama po yung tinatawag na equipping. Di ba? Ephesians 4:11 hanggang 13. Still another role of a pastor is that of an equipper. It is the task of every pastor to become competent to counsel. Amen? So, next, but above all of these roles, the most important duty of a pastor needs to fulfill is that of a preacher. Yan. Preaching ministry. A pastor is mandated to preach of the Word of God as it says in 2 Timothy chapter 4 verse 2. No? Ano, pakibasa nga po 2 Timothy 4:2. Sabi ron? Pangaral mo ang salita Yun. ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyon, napapanahon man o hindi, tingugin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng matyagang pagtulong. Diba? Preach the word in season and in out of season. Amen? Kaya pagbutihin po natin yung atin pong ministeryo ng pangangaral. Ganyan kahalaga. A pastor is mandated to preach the word of God as it says in 2 Timothy 4:2. So the supreme work of the Christian minister is the work of preaching. Amen? This is a day in which one of our greatest perils is that of doing 1,000 little things to the neglect of the one thing which is preaching. Amen? Kaya yung iba, kulang ng panahon to prepare their sermon. Tama? Nagpe-prepare lang ng sermon ang iba Saturday ng madaling araw na ating gabi. Diba? Sa ano yun, linggo. Tapos umaga na,
hindi pa tapos. Hindi pa matapos-tapos. Kaya ganun nga pa, Bishop. Oo. Kaya, May peril. kaya nang inibitan iba yung kasi hindi nga. Actually, ang preparation ng sermon, lalo na kung regular preacher ka, mas lalo na kung monthly preacher ka. Yung monthly ka lang natutoka. Pero kung katulad mo, regular preacher, pagbaba mo ng pulpito, nagtatanong ka na kagad kay Lord, Lord, what's next? Pagbaba mo pala ng pulpito, kaya from that very moment, inaano mo na yung sarili mo sa presensya ng Panginoon. Minsan ang darating ang sermon, Wednesday. Minsan naman, Friday. Minsan naman, Saturday night nga talaga. Di ba? Hindi mo iwasan yun. Minsan nga, nakagawa na ako ng sermon outline eh. Okay na. Kompleto na. Pinagawa ko na ng PowerPoint. Eh may leading sa akin ng Panginoon. Palitan mo. May mga ganyan. May mga senaryong ganyan. Di ba? Pero bihira yun. Di ba? Pag hindi ka naging masunurin, ipipilit mo yung nagawa mo, tatayo ka. Pero kulang ng power. Walang dating. Pinilit mo eh. Pero pag naging masunurin ka sa moving ng Holy Spirit, galaw ng... Tsaka nag-jive din po yung, yung Pag worship. pinilit ng preacher yun, Mm. kahit ikaw pagbaba mo, mararamdaman mo, hindi. Yes, para may kulang. Magiging burden. There is something missing. Yung nga ganun. Yan ang iwasan po natin. Tsaka yung pagka-connected pati sa worship, tsaka yung preaching. Yes, oo. Yung mga... Nakakita ko. Kaya mahalaga yung ano. So that is the supreme work of a Christian minister. Amen. So it is interesting to note that the New Testament does not have one particular word for preaching. No? Sa Bagong Tipan, wala pong one particular word for preaching. Thus, to better understand this concept, 6 key terms will be investigated to see how each sheds light on what the Bible calls preaching. Kasi hindi porket preaching yan, yun na yung ano. Kasi meron palang iba-ibang mga terminology. Like for example, Christ preached to the spirit in prison. Si Kristo raw nangaral sa mga espiritong nakakulong. Hindi nag-aral ng hermeneutics. What does preaching of Christ means when Christ is spirit to preach to the spirit in prison? Ibig ba sabihin, kaya nangaral si Kristo doon sa mga espiritu nakakulong para maligtas? Salvation? Hindi nag-aral. Kaya lumitaw ang mga kultong mga pastor. Anong ginagawa ng mga pastor? Pagka November 1, punta na sementeryo. Nakakala sila sa cemetery. Inaaralan ang mga Padaluma. kaluluwang patay sa sementeryo. Oo. So, this spiritual death. Oo. Hindi Hindi naman, no? Di ba? Na mali ang interpretasyon. Nagpapatanggap ng patay. Ayun. At nagpapabayan. Oo. Marami Is it mo- biblical? gumagana- Pero sa totoo, sinasabi ko, ang dami nun, ha? Gumagana Kala nyo? sila na Oo. Mali ang interpretasyon. Hindi nga lang yung bayan. Mayroong 6 na terminology. Usapan natin. Una, keruso. Keruso. K-E-R-R-U-S-O. Keruso. Ano itong keruso? Keruso is the most frequent used word. Mababasa po natin na 61 times, which signifies to be a herald, to proclaim, to publish, or to preach. No? Ayon kay Gerhard Friedrich, it is demanded then that they, the heralds, deliver their message as it was given to them.
The essential point about the report which they give is that it does not originate with them. Hindi galing sa kanila. No? Behind it stands a higher power. The herald does not express his own views. He is the spokesman for his master. That is Keruso. No? The herald is not allowed to give his own opinion, but is tasked to pass on only the message that he received. Therefore, in preaching, the preacher is not what is important, but the message that he brings and the effect this message has on the listeners. Yung Keruso, ito yung exposition. Kung ano yung sinasabi diyan, tamaan ang tamaan. Di ba? Basta ine-expose mo siya, ine-explain mo siya. Kasi hoda na meron kang alam na ganun ang lifestyle. Kasi hoda na meron kang alam na ang lifestyle niya ganun at tighter pa. Last month yan. Provider pa. Sa ibang mga churches, pagbayaran ka, hanggang dito ka lang mag-preach. Tanggal ka ba? Iwasan mo to. Bakit? Hindi, kasi nga tatamaan yung leader. Yung leader. Yung leader, ganun ang lifestyle eh. Yung mga... May limited eh. bayan Limit lang. Parang mafia lang po. Mafia yung galawan. Oo. Paano nakapagawa ng pastor ng board? Oo. Ako, basta, ine-expose ko ang talata. Dinidiretso ko yun. Tamaan kayo ko tamaan. That is Keruso. Amen? So, hindi yung itching ear. Yung pampakiliti lang ng tenga. Tsaka ano rin po, Bishop, napakahirap sa isang pastor din na may ginagawang masama na hindi niya maituturo niya. Bawa, Yun, ikaw mismo. Siyempre, ikaw ang daluyan eh. kumbaga, hindi mo Di ba, di ba? Oo. Mangaral ka ng faithfulness, hindi ka naman faithful. Yung faithful, bumubumiran na. Babalik sa iyo yun eh. So, ayan po yung isang ano. Sumunod, evangelizo. Evangelizo. Preaching din yan. Is another frequently used word. Mababasa po natin siya 54 times. It is almost always use of good news concerning the Son of God as proclaimed in the gospel. Ang evangelizo, dala-dala mo diyan, good news. Mabuting balita. Amen? Eh, kung ikaw mangangaral sa patay, anong dala mong, anong preaching? Keruso o evangelizo? Diba? Dapat evangelizo. Pag evangelizo, good news ang dala mo. Di mo ba? Eh, merong mga evangelizo tumayo ang preacher. Tapos sabi, kayo mga makasalanan dyan, magsilabas kayo sa inyong mga lungga. Kayo mga pusher dyan, magbago na kayo. Meron naman yan. Ano yun? Keruso instead na evangelizo. Ang evangelizo preaching, mabuting balita ang dadalhin mo. Yung love ni Lord. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mahal kayo ng Diyos kahit makasalanan kayo. Good news yun, di ba? Yeah. So dito, Bishop, dun sa Keruso is dito sa church. Pwede rin. Sa church. Lalo na yung mga mature na daw, pero immature. Keruso na kailangan ng mga yun eh. Di ba? Para may light eh. Pag hindi kayo tumanggap ngayon, kaya kayo bukas. Pero depende sa audience sa ligaw. Takutan eh, no? Matik Pero ewan ko lang, tama yung ano ka, maganda yung sinabi.
Kasi how can I appreciate the good news kung hindi ko mo alam yung bad news? I must first know the bad news. Kaya dapat una bad news. Kasi tatanggapin ko si Christ, eternal life. Bakit? Ano ba meron eh? Kasi at war ka kay God ngayon at present time. So dapat tanggapin mo sa hindi. Yung, no? yung dating kasi ng preaching, Oo. masyadong matalim. Yung Oo. Yung kasi yung dating ng pagbubukas mo ng ano mo salita mo, parang judgmental ka na, di ba? Hinahatulan mo na kagad yung mga addict diyan. meron po gumawa niyan, Bishop, nasa social media. Sa ano, evangelism more. Ang ginawa po niya, nandun po siya doon sa circle, nandun yung mga LGBT. Ang ginawa po niya, nag-preach siya. Kayo mga babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kaya ginunaw sa doon, gumora na siya niya. Sabi ko. Tapos nung nakita na lang siya na nagpe-pray siya, nagpapakumbaba, late na. Sabi ko, hinusga mo muna yung mga tao. Pagkatapos mo, Encourage mo. kung ba kinikeres mo, dapat nakita mo na Dapat yung love. God's love muna. Kasi nga evangelizo, gospel. Alam niyo po ang problema niya. Oo. Sinabihan ko na siya before. Sabi ko, mag-aral ka. Kasi sinabi niya na kaya ginunaw daw sa Sodoma at Gomorrah dahil sa mga LGBT. Sabi ko, hindi yan. Sa kasalanan. So Bishop, tingnan ko din yun. Kasi nasa Romans ako ngayon. Book of Yung Romans. first, In-expose mo yun, in-exercise mo yung yun. first 3 chapters niya, yung first 3, condemnation natin. Oo. So tsaka lang niya binitawan yung good news nung 3:18, whatever. Sabi niya, you are, and the world is Walang at matuwid, enmity. wala. Kahit isa. So parang nakikita ko yung pattern ni Paul na you have to say first na ikaw ay at war with God. So that you must know, dapat malaman mo itong good news. Kasi Oo. the point is, dapat makita mo yung bad news so that you can appreciate the good news. Kasi kung ako may cancer ako, hindi ko naman bibigyan mo akong gamot eh. Sa evangelism kasi, ano eh, Ayun lang yung nakikita ko base doon sa, tinitingnan ko lang yun kasi kung titingnan yung Romans 1-2-3, talagang Pero mabigat yung dating. Ay, nung po sa yun. pag-evangelize kasi merong ano eh, merong merong bad news tsaka good news na pwede mong sabihin sa isang tao. eh. Hindi, tsaka Bishop, kailan tayo magano na, katulad ni sinabi ni Pastor, yung Kailan ka mag-ikaw? judgmental. Paano kung sasabihin judgmental? Yung, paano malalaman na judgmental ka? Kasi every time na yun ang binibitawan sa atin eh. Judgmental ka. Sinasabi ko lang naman yun. Sa evangelizo, hindi tayo pwede maging judgmental. Oo. Kasi ang dadali natin, love eh. Love ni Lord. Evangelizo nga eh. Paano Hindi. kung LGBTQ siya? Tapos sabi niya, may karapatan kami mag-love. Nagla-love kami. Paano mo? Kasi kung hindi mo siya sasabihan mo siya. Hindi natin siya ito-condemn. Hindi naman natin siya ikakontent. Pero sasabihin mo tayo ito. sa lamukan. Sasabihin mo, yun ang sinasabi sa atin, di ba? Parang, Iba kasi pas yung definition ng love nila. kaya nga, yun nga, eksakto. Yung love na tinuturi nila, Last. malapit na sa last. Eksakto, eksakto. Yun na yung nag-define ng love nila. Violate nila yung ano Hindi sinasabi. galit si Lord sa mga LGBT. Tingnan Galit mo, si Lord ayun sa na, kasalanan. Bishop, tingnan niyo yung sa Romans 1 verse 18. Ako, yun lang eh. Unang bunga, Romans 1:18. Nagsimula yung 1:16 muna. Oo, Pati yung 1:16 eh. Tapos 17, 18. 18 eh, 17, Mabigat yung 18 eh. binitawan ni Paul eh. Humanity is under trial. Hindi galit si Lord sa tao, galit si Lord sa kasalanan. Doon siya nagsimula bago mag 3:10. Ganun, Oo, diba? doon siya Walang nagsimula ng matuwid, good news. wala kahit Pero isa. yung 1 to 3, Bishop, Bago mag 6:23. tingnan mo yung 1:18. 1:16 muna, sabi doon, ano? Is revealed from heaven on earth. Oo. Doon tayo Pero meron mag-16. munang 16 bago mag 18. For I am not ashamed of the Yan. gospel of Christ, for it Yan. is the power of God For the salvation of everyone. To everyone that believe, to the Jew first and also To the Greek. Verse Meron kasi 17. na mga audio, ligtas sila eh. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. Ano yun? Verse 18. 18. Ito na. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth
in righteousness. Take note ha. Who suppressed the truth in righteousness. Meaning to say, napakinggan muna nila ang gospel. At naging matigas ang kanilang mga puso. They were suppressing the truth. Ang kasunod, wrath of God. Kaya napakahalaga yung proper interpretation. Di ba? Yung ang mga makakaranas ng wrath of God, yung nagsusuppress when they were suppressing the truth. No? Puot ng Diyos. Kasi ngayon, talagang God is love talaga. Yun ang ipapangaral natin. Mahal kayo ng Diyos, inibig kayo ng ating Panginoon Diyos. Pero pag inabuso ninyo ang pagmamahal ng Diyos, ang Diyos na nagmamahal sa iyo, merong other side of coin. God is just. God is love and God is just. Siya rin ang hahatol sa inyo pagdating ng takdang panahon. Diba? Kasi pag puro gospel of love, kasi meron ganun eh. Pastor, ano yung pangaral natin? Gospel of love lang. Di ba kagaya ko? Yeah, ako. Maaabuso naman, aabusuhin naman ng mga tao. Di ba po kagaya yung kay Jonah sa Nineveh, bago unawin ni Lord yung anong pinadala si Jonah? Oo. Yung pinadala si Jonah, di yan. Parang ganun yung mga turo ng mga Marcionism di ba? Oo. Dahil nga ang Diyos ay love, God is love. Kahit ikaw makasalanan na mamatay, may mga ganun. Punta ka pa rin ng langit. Oh, may mga ganun. Yung iba naman, kapag ka medyo matindi kasalanan mo, 5 taon ka lang sa impyerno. Pero, may pardon. Hindi, may ganun po. May ganun, may mga ganun. Yung ano kaya, Purgatorio po ba yan pa? Kaya, pag maleta ka, maleta, marami kang mga corruption ka, corrupt ka, marami kang pinapatay, siguro, 20 years ka sa impyerno. Pero may pardon pa rin. Kita niyo yung mga but that is not biblical. eternal. Eternal talaga eh. It is appointed unto man to die once and then the judgment. Dito, Isaiah 6:1, 61:1, the Hebrew word translated preach is bazar, which means to announce good tidings. Ang i-announce mo, good tidings. Good news, mabuting balita. Yun ang evangelism. Diba? Look for, when the Lord Jesus Christ read the same passage from Isaiah, the Greek word used for preach is the word evangelizo, which means to announce glad tidings. Mabuting balita, di ba? Oh. Okay? So, hindi natin matatapos ito. At medyo kasi maganda mga susunod pang yung 6 na termino. Kaya pagka nagkakamali ka, hindi ka nag-aral, nakarinig ka, preach the word. Yun nga sabi ko, Christ preached the word of God to the spirit both in prison. Mali ang interpretasyon. Pero Bishop, same as Pastor, magamit din po ako ng witness and values. Pero in relation doon sa tinuturo ko, magamit ako ng one verse evangelism, yung Romans 6:23. Take note kasi nga, kung halimbawa judgmental ka, sabi mo, punta kayo ng impyerno. Yun po yung Tarang hinatulan mo na, punta kayo ng impyerno. Actually, yung mga hindi marami tayong mga miyembro until now, hindi sila agad-agad na nababago ang buhay eh. Aminin natin yung katotohanan na yun. Di ba? Marami matagal na sa simbahan pero immature pa rin eh. Pagtsatsagaan natin yan. Ang lang dyan, magkakaroon ka ng conclusion sa kanila when they die. Pag namatay. Pag napatay na, pasaway pa rin, mahirap sabihin ng rest in peace. Di ba nga nag-trending yung guys ganda? Oo. Yung ano niya na, Lalo na yung mga unbeliever. ang baling daw, may baling daw. Di ba? Malakas ang puwersa. Si Satan. Meron daw si Pastor. Nagpahatulig sa kanya, nag-sorry siya. So, dalawa lang, no? Keruso at saka evangelizo. Dalawang termino na pala na preaching yan, ano?
Usapan natin sunod yung iba. Ito po kasi pag tinitingnan ko din kasi yung ano ni Lord, hindi siya encouraging eh. Parang nagpuput nga siya ng belo, tina-challenge siya. Sasabihin niya, kaya kayo nagpunta rito dahil sa pagkain na pinakain sa John 6. Di ba? Pangalawa, teacher, sasama ako sa iyo. Sana pa nasa... Kasi may ano yun eh, may mga, kumbaga may senaryo na eh. Oo. Yung una first encounter niya yung babaeng nagbibili ng panandaliang aliw. Di ba? Hindi ko hahatulan. No? Sino sa inyo walang kasalanan? Kayo ang unang bumoto. Tapos pagdating sa kanya, ako man hindi kita hahatulan. Pero sabi niya, sin no more. Meron siya talaga review. Oo, di ba? Yung sin no more. Hindi niya sinabi sin pa more, di ba? Sin no more. Kasi the very fact, kasi kumakaano siya, the very fact na yung church, sabi niya, di ba, meron siyang tawag dito, yung parable. Nakikisalamuha nga siya sa mga makasalanan Oo nga. eh. Pero Di ba? sinabi niya, yung church, yung parable niya, merong tares, merong weights. Meaning, isa sa yung weights, false disciple, na kasama din siya doon sa tatlong soil doon sa na materialistic. So, iisa lang yung true disciple, yung pang-apat na soil. So, most likely ganun, kasi baka sa preaching natin, kasi yung mga na nadadala sa preaching yun, prosperity. That's it. Kaya yun yung mga concern ko lang, Bishop. O kita mo dito, no? 6 ng preaching, wala namang preaching dyan ng prosperity. Oo, yun nga, maganda eh. Kaya nga, Pero, bahagi lang ng buhay natin yun. Balansyado lang. Balance lang. Tayo manalangin. Yan, Pastor MP, close us in prayer. Laging kabilang sa mga ng mga pamilya sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa mga napag-aralan po natin at hayaan ng Diyos. Ang lahat ito ay aming pagkawakan. Ang katotohanan ng iyong salita, ang babay ng Banal na Espiritu at sa mga napusa. Tulungan mo po kami na lagi tingnan namin Panginoon ng katotohanan ng iyong salita. Salamat sa bawat isa. Kami na napagpalayan mo aming Bro, si Bishop. Okay, ayan Panginoon. Mag-guide at Panginoon po kami. Gamitin ko siya. Salamat Panginoon. Bless him. Yung mga pastor dito, mga workers. Kaya Panginoon na kami umunlad, hindi para ipagmayabang mga bagay nito, kundi maikaisin namin sa mga tao na pinasasakutan po namin sa pagkakas ng pagtuturo ng pawang kalot. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo yung magbigay. Ayun, bayan. Bayan.